nandito tayo sa Museo ng Tanawan. Located po ito sa Poblacion 2, Tanawan City, Batangas. At ido-documentary po natin ang historical place po ng Tanawan City, Batangas. Isa po sa mga historical places sa ating bayan. Let's go! Museum of Tanawan. It was constructed during the term of Mayor Antonio Jose L. de Mayuga in 1928 to 1937. During the World War II, it was converted to a hospital that later on was transferred to the Laurel Ancestral House. Because of the incessant bombing during the term of Mayor Jose Corona in 1946, it was named Puri Culture Center. Then during the term of Mayor Pedro Gonzales in 1951 to 1957, it accommodated various offices such as the Municipal Library, Treasury, Police Department, NSO, Post Office, and the Registry of Deeds. In 1960, the municipal government offices were transferred to its present site. At ito naman ang mga naging gobernadorsilyo at mga punong bayan sa lungsod ng Tanawan. At ito naman ang mga ilang gamit na matatagpuan sa Museo ng Tanawan. Kaunting kaalaman sa lungsod ng Tanawan. Ang Tanawan ay isang makasaysayang lungsod sa lalawigan ng Batangas, na itinatag noong 1572 at naging bahagi ng mga misyon ng mga Kastila sa bansa. Kilala ito sa mga produktong agrikultural tulad ng nilagang mangga at bulalo. Sa panahon ng Rebolusyon, naging mahalagang sentro ang Tanawan sa mga kaganapan laban sa mga mananakop na Kastila, at patuloy na umunlad ang lungsod sa makabagong panahon. Dagdag pa rito, si Jose P. Laurel ay isang tanyag na politiko at pangulo ng Pilipinas. Mula sa taong 1943 hanggang 1945, pinanganak sa Tanawan, Batangas, siya ay nakilala sa kanyang kontribusyon sa pagkakaroon ng mas malawak na talakayan tungkol sa kalayaan ng bansa, lalo na sa panahon ng digmaan. Si Apolinario Mabini, nakilala bilang Dakilang Lumpo ng Batangas, ay isang prominenteng lider ng rebolusyon at tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Si Mabini ay kilala sa kanyang katalinuhan at mga sulating na nagbigay diin sa mga prinsipyo ng demokrasya at kabutihang panlahat. In 1996, under the term of Mayor Cesar Platon, it underwent total reconstruction
where he insinuated that the central portion be the Tanawan City Museum, to house a collections of priceless memorabilia of Tanaweños, to uphold Tanawan's history and culture as well as the legacies of its people. The museum is one of the most visited landmarks in the city as it continuously inspires and educate visitors on the rich heritage of Tanawan. Jose L. Guevara. He started his career as a journalist at the age of 14 as a provincial correspondent of Manila Daily Bulletin. General Nicolas L. Gonzalez Sr. had the longest political position in the province of Batangas. He was the gobernadorcillo of the municipal of Tanawan from 1892 to 1896. Teodoro F. Valencia. He was a poor boy by choice who did different odd jobs to support himself to school. Pablo Torres Tapia. He attended primary education in a local public school in Tanawan and completed high school at the Tanawan Institute in 1928. Oscar P. Yatco. Oscar Yatco is a foremost musician. He finished his course in music from the University of the Philippines in 1947. Museo ay isang sagradong lugar kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay binibigyang buhay. Sa bawat exhibit, hinuhubog natin ang ating pag-unawa sa mga sakripisyo at tagumpay ng ating mga ninuno. Dito, ang sining at kultura ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay patungo sa kinabukasan. Sa pagbisita natin sa museo, sama-sama tayong nagtataguyod ng pagmamalaki sa ating pagkakilanlan.